ang presyo ng mga ito. Sabi nila pampaswerte daw sa loob ng bahay. So, ano yung pinaka mabili sa inyo? Yung pansabit po sa pintuan. Kasi ito, sabi nila, yun daw ang pansabit sa pintuan para papasok ng swerte. Sila habang papalapit yung 10th year, tumataas lalo yung pamilihin ng prutas. Rhea, sa bisperas ng Chinese New Year ay nakatakdang magsimula ang selebrasyon ng alas 9 ng umaga. Magkakaroon daw ng parada, street dancing, cultural exhibit at iba pa. At yan muna ang latest mula rito sa Binondo, Maynila. Balik sa inyo, Rhea. Maraming salamat, Victoria Tulad, nag-ulat live mula sa Maynila. Abala na po ang ilan nating kababayan sa pagbili ng mga samot-saring bagay na pinaniniwala ang makapagdadala raw ng swerte. Pero para sa mga walang budget dyan, may mga alternatibo at mas murang pampataboy raw ng malas. Narito ang report. Kasabay ng paghahanda ng dekorasyon at kakainin sa Chinese New Year, naghahanap na rin ang ilan ng swerte. Ang mga gustong dumami sa kaching-kaching, nagtutusok na ng pera sa mga tikoy para swertehin. Pwede rin ang isang asul na batya, punuin ng bigas at samot-saring pampaswerte. Dahil mauuso raw ang sakit, bumili si Judy nitong holo na pangontra raw sa masamang elemento. Pumunta ako palagi dito yearly sa UP para bumili ng ganitong mga charms. Bracelet na pampaswerte sa negosyo naman ang binili ni Aling Lucita. This is for good health, for protection, for peace of mind, for money, at saka ito yung self-element na kailangan ni tita. Kailangan ang pananaw natin, yung talagang suswertein tayo, yun ang paniniwala natin, kailangan may tindahan kami. Mauso rin daw ang pangangaliwa, kaya bilang pangontra sa third party, gumamit ng rooster amulet at amethyst. 1,000 piso hanggang 8,000 piso daw ang karaniwang gastos sa feng shui items ng mga parokyano. What the mind can conceive, the body can achieve. Why not itry natin and then walang mawawala, baka naman swerte ang dumating sa inyo. Pero paano na lang kung gipit sa budget pambili ng mga pampaswerte? Itong alternative feng shui ang subukan nyo. Dito, simpleng tubig at halaman lang daw ang makapagtataboy ng malas sa inyong bahay. Dahil sa panahon na to, karamihan sa mga tao, ang tumatakbo sa kukote ng tao is scientific technology. Yan palagi ang nasa kukote ng tao. Why not, kung gagamitin man lang natin ang feng shui ngayon, to nature pa rin ang iikot sa lahat ng feng shui pa rin. Para pumasok daw ang pera, lagyan ng malinis na baso ng tubig ang kanlurang bahagi ng bahay. Lagyan naman itong 4-stemmed fortune plant o phoenix na gawa sa papel ang silangang bahagi ng bahay para swerte sa pag-aaral ng mga chikiting. Sa Hilaga, music box daw at wind chime ang pangontra sa mga sakit. At sa gitnang bahagi, itong baso ng tubig na nilagyan ng 8 puting bato ang pampaswerte sa trabaho o negosyo. Effective naman kaya itong alternative feng shui? So far, every year, may kita kang improvement. May growth in a lot of aspects. Napakasimple lang kasi we don't have to buy all those expensive materials. With my faith and prayer sa taas, nagkaroon ng harmony ang bahay namin ulit. Kanya-kanyang ritual, samot-saring gamit pampaswerte. Pero lahat ng yan, wa-effect daw kung di sasamahan ng sikap at tiyaga. Pero itong mga feng shui item, hindi naman pwedeng puro lucky charms lang. Half hard work, half luck. So, try nyo. Para sa unang balita, Mark Zambrano reporting. Register of Deeds ng Taguig, Quezon City at Marikina sumalang sa witness stand sa ika-4 na araw ng impeachment trial ng Chief Justice Renato Corona. Kaugnay po yan ng mga ari-arian ng punong maestrado at ng kanyang pamilya. Darito ang report ni Sherry Ann Torres. In this impeachment case of Justice Renato C. Corona. Si Taguig Pateros Register of Deeds, Attorney Randy Rotacio ang unang testigo ng prosekusyon para patunayan daw na hindi lang 5 ang ari-arian ni Supreme Court Chief Justice Renato Corona at kanyang pamilya, gaya na idineklara niya sa huli niyang SALN.
Sa pagtatanong ni House Prosecutor Elpidio Barzaga, isa-isang isinumite ni Rotaquio sa prosekusyon ang Condominium Certificate of Title o CCT ng condo unit sa Bellagio Tower na nakapangalan kina Chief Justice Corona at sa asawang si Cristina. 14.5 million pesos daw ang selling price nito, batay sa dokumento ng Registry of Deeds. Iprinesenta rin ang isa pang CCT para sa real estate property sa McKinley Hill. Nakalagay na nakapangalan ito noon sa Mega World bago binili ng anak ni Corona na si Maria Charina. What is the date of the deed of sale? October 21, 2008, sir. Now, does the name Renato Corona appear in that deed of sale? No, Your Honor. As attorney, in fact, is there a Renato Corona? Yes, Your Honor. Ang Registrar of Deeds ng Quezon City na si Attorney Carlo Alcantara nagsubite rin ng mga dokumento. Kabilang dito ang para sa 1,200 square meter property sa La Vista na unang binili ni Ginang Cristina Corona sa isang Victor Bucaling bago ibinenta sa kanya anak na si Maria Carla Corona Castillo. Lumabas din ang 1 Burgundy Plaza property na napunta rin daw kay Castillo. Si Marikina Registrar of Deeds, Cedric Garcia, nagsumite rin ng mga original na Transfer Certificate of Titles o TCT. Gayunman, inabot na siya ng suspensyon ng pagdinig kaya di na ito nabusisi pang maigi. Sa lahat ng mga dokumentong minarkahan ng prosekusyon bilang posibleng ebidensya laban kay Corona, sunod-sunod na objection o pagkontra ang inihain ni Lead Defense Counsel Serafin Cuevas. Giit ni Cuevas, wala raw sa impeachment Article 2 ang sinasabing ill-gotten o hidden wealth ni Corona. I have not gone that far, Your Honor. My point is this. There can be no offer, much less any reception of evidence on this particular allegation, Your Honor. Why? Because there is no compliance with the rules of pleadings. And if there is none, then there could be no evidence that could be presented in support thereof. The entire complaint is a nullity, no cause of action, no relief can be granted. It is also reported that some of the properties of respondent are not included in his declaration of his assets, liabilities, and net worth in violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. For us, this is already the ultimate fact. Nagpasya ang presiding officer, ipagpatuloy ang pagdinig at paghaharap na ebidensya ng prosekusyon, pero pagbibigyan daw nito ng pagkakataon ng depensa na maghayag ng oposisyon. Gayunman, humingi pa rin ng paglilinaw ang ilang senador kung ano ba talaga ang laman ng Article 2 at kung limitado lang ito sa hindi umano paghahain at pagsasapubliko ng mga SALN ni Corona. These are three separate acts that he failed to disclose, that he did not include, and that he amassed ill-gotten wealth. Pagdating ho kasi ng botohan, boboto kami hindi sa hiwa-hiwalay na tanong na ito, kung hindi sa isang article lang, Article 2. Yeah. In your memorandum, can you kindly explain, guide us? Kailangan ba mapatunayan nyo yung tatlong to bago kami bumoto ng conviction dito sa artikulong ito? Paano nyo po alam na merong properties na hindi kasama sa SALN kung hindi nyo pa pala nakikita yung kanyang SALN? Well, actually, we were able to see the SALN of the Chief Justice yesterday, considering that the SALN was. But when you made the articles of impeachment po, hindi nyo pa nakikita? Hindi pa namin nakikita. So that's why you use the word reported. Maliban sa tatlong testigo na iniharap ngayon ng prosekusyon, meron pa raw sila nakapila na 11 opisyal naman mula sa Registry of Deeds mula sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Ito daw mga ito ang magpadala ng ebidensya at magpapatunay dun sa mga sinasabi nila ng mga tagong yaman ditong si Supreme Court Chief Justice Renato Corona at ng kanyang pamilya. Samantala, kasama rin daw sa ikinakasan nila ang pagharap din sa impeachment court ni BIR